Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bali, ang pag-uusapan naman natin ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay tungkol sa mga jinn, sa mga kapangyarihan o kakayahan ng jinn. At itong mga sasabihin ko ngayon ay karamihan ng nakalagay dito ay nakasulat sa libro ni Omar al-Ashqar na Alamul Jinn was Shayatin, ang daigdig ng mga jinn at ng mga demonyo. Pwede nyo itong i-download, available ito sa Arabic at saka sa English. Ang unang kapangyarihan ng jinn ay siyempre hindi sila nakikita, invisible sila, hindi sila nakikita sa kanilang original na anyo. Sinabi sa Surat Al-A'raf, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun." Tunay na si Iblis ay nakikita niya kayo, pati ang kanyang mga kalahi ng mga jinn, samantalang hindi nyo sila nakikita. Katotohanan na ginawa namin na ang mga demonyo ay mga awliya, mga kaibigan o kapanalig na mga hindi naniniwala. Pangalawang kakayahan o kapangyarihan ng mga jinn ay napakabilis nila. Kung sa ano pa natin teleport, kung sa lingwahe pa natin ngayon, kaya nila mag-teleport, sobrang bilis. Nung kapanahonan ni Sulaiman alayhi salam, nadala ng jinn ang trono ni Bilqis mula sa Yemen papuntang Jerusalem ng napakabilis. Sinabi sa Quran, Suratul Naml, قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Sabi ng Ifrit, ang Ifrit ay isang makapangyarihan na jinn. Sabi niya, aking dadalhin ito ang trono ni Bilqis sa iyo bago ka tumayo mula sa iyong kinauupuan. At katotohanan, ako ay sadyang malakas at mapagkakatiwalaan para sa mga gayong tungkulin. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Sinabi ng kasama niya na maalam mula sa kasulatan, dadalhin ko ito, ang trono, sa iyo sa isang kisap mata lamang. Kaya ng kanyang makita ni Sulaiman ito, inilagay sa kanyang harapan. Sabi ni Sulaiman, ito ay mula sa pagpapala ng aking Panginoon, upang ako ay subukan kung ako ay magpapasalamat o hindi magpapasalamat. At sino man ang mapagpasalamat ay ang kanyang pagpapasalamat ay para lamang sa kapakanan ng kanyang sarili. At sino man ang walang pasasalamat, katotohanan, ang aking Panginoon ay mayaman at mapagpala. Pangatlong katangian o kapangyarihan ng jinn, nakarating sila sa kalawakan.
Bago pa nakadating ang mga tao sa kalawakan, bago pa nakarating ang nasa sa kalawakan, ay nakarating na po ang maraming mga jin sa kalawakan. At ito, ang dalil dito ay dito sa Suratul Jin. Bakit pupunta sa kalawakan ang mga jin? Ang mga jin ay pumupunta sa kalawakan para marinig nila kung ano ang qadar, ano ang itatakda ng Allah Ta'ala, ano ang tadhana ng Allah Ta'ala. Tapos, yung mga marinig nila na itatadhana ng Allah Ta'ala, yun ay ibibigay nila sa mga mangkukulam at saka sa manghuhula. Pag nabigay nila iyon sa manghuhula, doon naman maraming naliligaw na mga tao. Dahil yung mga tao na naliligaw na pumupunta sa manghuhula, sila ay kafir din. Lakad kafara, basta sinabi doon, sino man ang pumunta sa kafir, sino man ang pumunta sa manghuhula, ay naging kafir bima unzila Muhammad. Kung ano man ang pinababa sa Muhammad, ay naging kafir sila sa kung ano man ang pinababa sa Muhammad. Ibig sabihin, ang Quran at Sunnah, naging kafir sila. Kaya yun ang gusto ng mga jin, maging kafir ang mga tao, yung mga demonyo, yung mga shayatin. Yun ang gusto ng mga jin, mailigaw ang mga tao. So dito, sa Suratul Jin, nakalagay dito, وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. At katiyakan kami ang mga jin ay humiling kami na marating namin ang kalangitan upang marinig namin ang mga sinasabi ng mga naninirahan doon. Subalit natagpuan namin ang kalangitan na punong-puno ng napakaraming anghel na binabantayan ito, na mayroon silang mga bulalakaw na nakakasunog na ipinambabato nila sa sino mang lalapit doon. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. At katiyakan, ginawa namin noon na magtungo sa mga lugar sa kalangitan upang makarinig kami ng mga balita roon. Subalit ngayon, ang sino mang magsikap na makarinig ng mga balita ay matatagpuan nila ang mga nakasusunog na bulalakaw na nakatambang sa kanya, nasusunogin siya at papatayin siya. Ito yung tafsir. Nandito sa dalawang magkasunod na talatang ito ang pagpapawalang saysay sa mga inaangkin ng mga salamangkero at manghuhula na sila ay nag-aangkin ng kaalaman hinggil sa mga bagay na hindi nakikita, na nalilin lang nila ang mga mahihina ang kaisipan mula sa mga tao dahil sa kanilang kasinungalingan at pag-iimbento ng mga kwento. Bali, bago dumating ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang nangyayari, nakakapunta sila sa langit, yung mga jin, mga shayatin, mga demonyo. Pero nakakapunta sila sa langit, nakakaupo pa nga sila, sabi dito sa ayah. Pero nung dumating na ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinadala na ang sugo ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nangyari, meron ng mga bulalakaw, meron ng apoy na ipinapatama sa kanila para hindi makumpleto ang pagkarinig nila sa mga bagay-bagay, mga tadhana sa kalangitan. Pang-apat na kapangyarihan ng mga jin ay mayroong silang iba't ibang trabaho o kakayahan. Sabi dito sa Suratul Saba, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa samasila wa jifadin kal jawab wa qududir rasiyat i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Gumagawa para sa kay Sulaiman ang mga jin ng anuman na kanyang nais, mga bahay panalanginan at mga imahe na gawa sa tingga bilang palamuti at salamin.
Mga malalaking kawa na kasinlaki ng imbakan na pinaglalagyan ng naipon ng mga tubig at mga malalaking lagayan, kudur, mga kaldero, na hindi nagagalaw sa mga kinalalagyan dahil sa laki nito. At aming sinabi, O pamilya ng Dawud, isagawaan niyo ang pagpapasalamat sa Allah sa mga pinagkaloob sa inyo at pagsunod sa Kanya at pagsagawaan ng Kanyang mga ipinag-utos. Subalit kakaunti lamang sa aking mga alipin ang mapagpasalamat ng marami sa akin. At si Dawud at kanyang pamilya ay kabilang nito. Ikalimang kapangyarihan ng jin, kakayahan ng mga jin na iba't ibang mga uri ng jin. Meron silang kapangyarihan magkatawang tao at magkatawang mga hayop, katulad ng pusa at aso. Ika-anim, kaya nilang pumasok sa katawan ng mga tao. Ibig sabihin, ang ni Adam, mga tao ito. Inna shaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ito yung sa hadith. Sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang shaitan ay tunay na dumadaloy sa mga ugat ng anak ni Adam katulad ng pagdaloy ng dugo. At ikapitong kakayahan nila, kaya nilang sumapi o yung sumanib sa mga tao. Di ba meron mga tao na sinasaniban ng jin, sinasaniban ng mga demonyo, kaya ng mga jin na sumapi sa mga tao. Ano ang dalil? Ito ay nasa Suratul Baqarah. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Yaong mga nakikipagkalakalan sa pamamagitan ng riba, interest o patubuan, hindi sila makakatatayo sa araw ng muling pagkabuhay mula sa kanilang libingan, kundi katulad ng mga tao na sinaniban ng shaitan. Okay? Bali, ito po yung dalil na sa Quran na mayroon pong mga sinasaniban ng mga shayatin. Mayroong mga tao na sinasaniban ng shayatin, yung mayroong nahihypnotize, nagagayuma, kung ano-ano pa dyan. Yun po ay kagagawa ng jin minsan, hindi naman. Minsan merong mga ano na natural lang, pero minsan kagagawan din ito ng mga jin. Okay. So yun po ang mga kakayahan ng mga jin. Meron pang mga iba't ibang kakayahan ang mga shayatin, pero sa next time na lang natin anuhin yun. Ito po ay nanggaling po sa aklat na Alamul Jin was Shayatin, daigdig ng mga jin at ng mga demonyo ni Omar al-Ashqar.